Paul George, magtatapos na ang season. Kailangan operahan ang tuhod ayon sa mga doktor. Si Quinten Post ang unang makakabenepisyo sa pagbabalik ni Kuminga at maliban sa nag-viral na record ni Curry sa 3, naging maganda rin ang pass na ito ni Butler kay Green sa mahahalagang huling minuto. Si Paul George ay hindi nakalaro sa huling 4 na laro ng Sixers dahil sa injury sa kanyang singit. Idagdag pa rito ang patuloy niyang issue sa tuhod kaya naman nalimitahan siya sa 41 laro ngayong season, 15 laro kung saan sabay siyang naglaro kasama sina Joel Embiid at Tyrese Maxey. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, makikipagpulong si George sa mga doktor ngayong linggo upang bumuo ng isang plano para sa paggamot ng kanyang singit at tuhod, kabilang ang posibilidad ng isang medikal na pamamaraan. Inaasahang magkakaroon ng desisyon sa unang bahagi ng susunod na linggo. Dahil wala na si Joel Embiid sa natitirang bahagi ng season at tila tinatangka ng Sixers na panatilihin ang kanilang top 6 protected pick, magiging nakakagulat kung makakabalik pa si George sa NBA court ngayong season. Matapos mapatawan ng $100,000 na multa ang Utah Jazz dahil sa hindi paglalaro kay Lauri Markkanen na lumabag sa player participation policy ng liga, tiyak na mas maingat na ngayon ang mga team sa pagsunod sa mga alituntunin sa pagpapahinga ng kanilang mga star players. Mukhang sinisiguro lamang ng Sixers na hindi sila mapatawan ng multa. Noong nakaraang summer, pumirma si George ng 4 na taon na $212 milyong na max contract upang sumali sa Philadelphia, ngunit hindi siya nakapaglaro sa parehong antas tulad ng ginawa niya noong nakaraang season para sa Clippers dahil sa mga injury. Sa ngayon, nag-a-average siya ng 16.2 points per game, pinakamababa mula pa noong 2012. At nahihirapan sa depensa at iba pang aspeto ng kanyang laro. Sa laki ng kanyang kontrata, pati na rin ang napakalaking extension na natanggap ni Joel Embiid, dalawang halos hindi maipalit na kontrata sa kasalukuyan, nakatali ang Sixers sa core ng kanilang team. Mas makakabuti para sa kanila na makuha ang mataas na draft pick kung papalarin sa lottery. Maparecover ang kanilang mga star pati na rin ang mga player tulad ni Jaren McCain na nagkaroon ng standout rookie season bago maputol ang kanyang meniscus at muling sumubok sa susunod na season. Sa sumunod na balita naman, nagbago ang takbo ng season ng Warriors mula sa pagiging katamtaman at hindi kapanapanabik patungo sa pagiging isang mapanganib at kapanapanabik na team nang idagdag nila si Jimmy Butler sa NBA trade deadline. Mahigit 1 buwan matapos ang kanyang debut sa team, nagdadagdag muli ang Warriors ng isang piraso na maaaring tumaas ang kanilang tsansa sa playoffs at higit pa lalo na't 1 buwan na lang ang natitira sa regular season. Si Jonathan Kuminga na hindi nakalaro sa huling 31 laro dahil sa matinding injury sa kanyang kanang paa ay inaasahang babalik ngayong araw laban sa Sacramento Kings sa Chase Center. Hindi guguluhin ni Steve Kerr ang momentum ng team kaya't si Kuminga ay magsisimula sa bench at maglalaro sa maiikling minuto. Sa kanyang pagbabalik, lalo na habang unti-unting bumabalik ang kanyang lakas, gustong makita ng lahat kung paano siya babagay sa laro ni Butler bilang bahagi ng isang potensyal na closing lineup. Ipinakita ng mga coach kay Kuminga ang ilang mga clip kung paano siya matututo mula kay Butler. Ipinapakita sa mga ito kung paano pinapadali ni Butler ang laro hindi lang para sa kanyang sarili kundi para rin sa kanyang mga kakampi sa pamamagitan ng mabilisang pagpapasa ng bola at paggamit ng kanyang lakas at talino upang makakuha ng mga free throw. Ito ang mga aspeto ng laro na maaaring matutunan ni Kuminga upang lalo pang lumago bilang isang player. Ngunit may isa pang player na hindi pa niya halos nakakalaro at maaaring maging kasing halaga ni Butler sa kanyang pag-unlad, ang rookie center na si Quinten Post. Sinubukan ni Kerr na gamitin ang isang big lineup sa simula ng season kung saan nagsabay sa court sina Kuminga, Draymond Green at Trayce Jackson-Davis kasama sina Steph Curry at Andrew Wiggins sa backcourt. Gayunpaman, hindi naging epektibo si Kuminga bilang small forward. Ang trio ni na Kuminga, Green at Jackson-Davis ay naglaro ng magkasama sa loob ng 7 laro at nagtala ng -0.8 net rating with a 112.6 offensive rating and 113.5 defensive rating in 38 minutes. Dito papasok si Post na ngayon ay pumalit sa spot ni Jackson-Davis sa rotation. Sa tingin ko, maganda ang magiging tambalan namin ni JK, sabi ni Post sa mga reporter noong Huwebes sa practice ng Warriors. Magdadagdag siya ng isa pang atletikong player na may taas at haba.
Sa depensa, makakatulong siya sa amin sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isa pang katawan sa mix. At sa opensa, isa siyang player na nagbibigay ng matinding pressure sa rim. Sana magresulta ito sa mas maraming open shots para sa akin. Malaking tulong si Butler kay Post sa pamamagitan ng kanyang playmaking at lakas sa pag-atake sa paint. Sa loob ng 13 laro ni Butler, naglaro sila ng magkasama sa loob ng 157 minutes and have a 13.0 net rating, 119.6 offensive rating and 106.5 defensive rating. Ang pinakamainam na estratehiya para kay Kuminga ay palibutan siya ng mga shooters at playmakers tulad ni Post at Butler. Hindi katakataka na ang mga kasamahan ni Kuminga na pinakamaraming nakasama sa court ngayong season ay sina Buddy Hield, Brandon Podziemski, Green at Curry. Noong nakaraang season, pinakamarami siyang minuto kasama sina Curry at Klay Thompson. Sa kanyang ikalawang taon, madalas siyang kasamang naglaro ni na Jordan Poole, Donte DiVincenzo at Thompson. Bilang rookie, naglaro siya ng 460 minuto kasama si Nemanja Bjelica na maaaring maikumpara kay Post mula noong na-draft si Kuminga noong 2021. Si Post sa kanyang unang 27 NBA games ay nag-shoot ng 4 na 3-pointers kada laro at may shooting percentage na 41.7% from 3-point line. Sa teorya, dapat maganda ang kombinasyon nila sa opensa dahil may shooting si QP at may slashing si JK, sabi ni Kerr. Sigurado akong makakahanap kami ng lineup kung saan magkasama sila. Nung training camp, idineklara ni Kuminga na siya ay isang small forward, ngunit ayon kay Kerr, isa siyang power forward. Ang kondisyon dito ay ang paglalagay ni Kuminga sa tabi ng isang stretch big, kaya't naging interesante para sa Warriors ang posibleng trade para kina Lauri Markkanen o Nikola Vucevic. Ngunit ngayon, mayroon na silang in-house na option upang ipares sa kanya. Dahil sa lower back soreness, hindi makakalaro si Podziemski sa laban ng Warriors ngayong araw laban sa Kings. Malamang na magsisimula si Post kasama sina Curry, Butler, Green at Moses Moody. Ngunit anuman ang yugto ng laro, maaga, gitna o huli, ang doon na kailangang pagtuunan ng pansin ay ang rookie at ang muling pagsibol ng kung ano ang maibibigay ni Kuminga sa isang team na ngayon ay nakikita ang sarili bilang isang tunay na contender. Speaking of Warriors, wala pang ibang nakagawa ng mas maraming 3-pointers sa kasaysayan ng NBA kaysa sa superstar ng Golden State Warriors na si Stephen Curry at ngayon ay mayroon na siyang isa pang makasaysayang pagkilala sa kanyang pangalan. Sa laban ng Golden State laban sa Sacramento Kings ngayong araw, naging kauna-unahang player sa kasaysayan ng NBA si Curry na umabot sa 4,000 career 3-pointers. Malayo ang agwat ni Curry sa kasaysayan ng NBA o ABA pagdating sa 3-pointers kung saan pumapangalawa si James Harden ng Los Angeles Clippers na may 3,127 3-pointers. Sa season na ito may average si Curry na 24.5 points, 6.1 assists and 1.1 steals per game. Si Curry na magdiriwang ng kanyang ika-37 kaarawan bukas ay isang 4 na beses na NBA champion, 2 beses na MVP, 2 beses na scoring champion at 10 beses nang napili sa All-NBA team. Ginugol niya ang kanyang buong 16-year career kasama ang Warriors. Bukod sa nag-viral na record ni Curry, nag-viral din ang no-look pass ni Butler kay Draymond Green. This Golden State offense. Butler, one of the reasons why. Good feet inside. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?